Hello mga boss. Ang gagawin naman natin ngayon, ayan, bale meron tayong amplifier dito na ang brand ay FT Star. Kung titignan nyo pala, nakabukas na tong amplifier kasi yung customer mga boss, binuksan na tong amplifier na to bago dalhin sa atin. So natanong ko kung bakit binuksan niya, so sabi niya kasi mga boss, bigla na lang daw nawala yung tunog nitong kanyang amplifier. Ayun, hanggang sa naisipan niyang buksan, nakita niya daw yung isang fuse nitong amplifier pumutok. Papakita ko sa inyo mga boss, ayan. Kung titignan nyo tong mainboard, ayan, wala na yung dalawang fuse. So, tinanggal daw ng customer. Ngayon, mga boss, natanong ko yung customer. After niyang natanggal yung fuse, natanong ko kung pinalitan ba yung dalawang fuse. Ang sabi naman ng customer, mga boss, hindi naman daw. Tinanggal lang bali yung nakita niyang pumutok na fuse hanggang sa dinala na sa atin. So, sa mga baguhan dyan, once na nakita niyong pumutok yung fuse nitong amplifier, either isa yan or dalawa, huwag nyo basta-basta napalitan ng bago yung fuse. Yung iba kasi, once na nakita nilang pumutok yung fuse nitong mga amplifier, kala nila yun lang ang sira. So once na pumutok yung fuse ng isang amplifier, mga boss, meron dahilan yan kung bakit pumuputok yung fuse nitong amplifier. So ulitin ko sa mga baguhan dyan, once na nakita nyong putok na yung fuse ng inyong mga amplifier, huwag nyo nang palitan. So mas better na dalhin nyo na sa technician nyo yung amplifier nyo para hindi na lang lalaki yung problema. Ngayon mga boss, yan yung ayusin natin, pero bago yan, sa mga bago pa lang dito sa ating channel, huwag nyo sanang kalimutan mag-subscribe at pag-ipindot na rin notification bell para sa susunod na upload na gagawin natin, ma-notify kayo. Ayan mga boss, so tinanggal na natin yung mainboard nitong amplifier. So base sa visual checking natin dito sa mainboard or sa mga components mga boss, wala naman tayong nakikitang pumutok or sunog, ayan. Ngayon, dahil wala naman tayong nakitang sunog na parts or pumutok, so unang gagawin natin dito, i-check na muna natin tong mga power transistor. Ayan. So yan yung unang gagawin natin dito na pag-check mo boss dito sa kanyang mga power transistor. Ayan. Panigurado meron shorted sa mga power transistor nito kasi nga base sa customer yung isang fuse daw nitong amplifier na to pumutok daw. So check natin, tingnan natin kung meron ba tayong makuwang shorted dito sa mga power transistor. Kung napansin nyo mga boss, dito pa lang sa unang power transistor, pag check natin, ayan, meron na tayong na-reading na shorted. Ayan. Pangalawa. Kung napansin nyo itong ating tester mga boss, base sa reading, ayan, meron tayong nakuwang shorted. Check natin dito sa kabila, ayan. So dito sa kabila, ayun mga boss, meron rin tayong na-reading na shorted. So dahil meron tayong na-reading na shorted dito, bale gagawin na lang natin dito mga boss para sigurado na lang tayo. Babaklasin na natin tong kanyang mga power transistor para matesting natin na nakabunot dito sa board. Minsan kasi meron tayong nakukuhang resistance dito sa mga ibang parts dahil connected yung tinetest natin na parts. So gagawin natin, babaklasin natin isa-isa tong mga power transistor tsaka natin itest ng isa-isa para sigurado. So tanggalin ko lang yung mga power transistor. Ngayon, after natin matanggal yung mga power transistor, so itetest na natin isa-isa yan. Dito sa una, ayan, good. Pangalawa, good. Pangatlo, ayun. So ito mga boss, shorted to.
Ayan. Meron na tayong nakuwang isang shorted, pang-apat. Dito sa pang-apat, good. Ayan. So, dito sa apat na yan mga boss, meron tayong nakuwang isang shorted. Ngayon, dito naman sa kabilang side. Good. Pangalawa. Good. Pangatlo. Ayan mga boss, so shorted din to itong pangatlo dito sa kabilang side. So, meron na tayong nakuwang dalawang shorted. Ayan mga boss, dito sa 8 pirasong power transistor na yan, meron tayong nakuwang dalawang shorted. Ayan. So yung nakuha natin na value dito sa mga power transistor na shorted, ayan, isang A at isang C. So pares yung nakuha natin na shorted dito sa mga power transistor. Ngayon, sunod naman na gagawin natin, after natin matest ng mga power transistor, so dito naman tayo dito sa mainboard. So sunod naman na gagawin natin dito, after natin matest yung mga power transistor, sunod na i-check natin dito mga boss, itong mga bias transistor. Ayan, yung dalawa na yan na malapit dito sa heatsink. So, i-test lang natin mga boss. Ngayon, after natin mabunot yung dalawang bias transistor, so i-test natin na yan gamit rin tong analog tester. So, tingnan natin kung wala bang shorted dito sa dalawang bias na transistor na yan. So, base sa tester natin, ayan, good naman tong bias transistor dito sa una. Ngayon, dito sa pangalawa. Ayan mga boss, so good din tong pangalawa. Ngayon, dahil good naman tong dalawang transistor na yan, so ibabalik na natin yan dito sa board. Ngayon, after natin may balik yung dalawang transistor na yan dito sa main board, gagawin natin, magbabias voltage na tayo mga boss, para yun na nga, hindi na tayo magbaklas pa dito sa mga ibang driver na transistor. So, sa pamamagitan ng pagbias voltage, malalaman natin kung wala na bang ibang problema na driver transistor. Ayan mga boss, bale, tapos na natin may balik tong dalawang bias transistor. Ngayon, i-supply na natin tong mainboard. Bale, ito yung main supply nitong mainboard. Ayan, tong blue black. So, yan lang bale yung itatap na muna natin. Ayan, bale, dito nakasaksak yan. So, yan lang bale yung itatap na muna mga boss, yung main supply, para lang mapag-bias voltage tayo. So, lagyan ko na muna ng fuse. So, magbabias na tayo dito mga boss, para yun na nga, sabi ko nga, para madali na tayo. Para hindi na tayo magbunot pa ng mga driver transistor, isa-isa pa dito sa board. Sa pamamagitan kasi ng pag-bias voltage mga boss, mapapadali yung pag-troubleshoot natin dito kung wala na bang ibang problema. So, dito natin malalaman yan. Sa pag-bias voltage mga boss, kahit ito lang main supply na muna yung itatap natin, okay lang. Ayan. Ngayon, ipesto ko lang para makapag-bias voltage na tayo. Tingnan natin kung nakabias na pa tong board na to. Ayan, switch on ko na mga boss. Ngayon, saksak na natin tong power cord. Ayan mga boss, bale nasaksak na tong power cord. At nag-switch na rin yung kanyang relay. So, unang chichak natin dito, tingnan na muna natin tong mga main filter capacitor. Ayan, kung nakita nyo, meron tayo nasukat dito sa main filter capacitor, nasa 47.3 volts dito sa pangalawa. Ayan, same lang, nasa 47 volts. Ngayon mga boss, dahil good naman yung supply dito sa mga main filter capacitor, so check na natin itong kanyang bias sa base emitter. Sa una, meron tayong nasukat na, ayan, nasa 0.43. So, ibig sabihin, good yan mga boss. Sa pangalawa, dapat ganun din. 0.43, pangatlo 0.46, so normal pa yan, okay pa yan. Pangapat 0.46. So dito sa channel na yan mga boss, meron tayo nasukat na bias ay sa base emitter ay nasa 0.40 plus.
Sa kabilang channel naman, ayan, 0.43, 0.43, 0.46, 0.47. So, pasok mga boss. Dahil nasukat natin sa kanyang bias sa base emitter, nasa 0.4. So, ibig sabihin, nakabias na tong amplifier. So, sa mga baguhan dyan mga boss, once na tama naman yung nasukat natin na bias sa base emitter nitong amplifier, so masasabi na natin na wala nang problema pa na parts dito sa mga driver, transistor, resistor, once na tama yung nasukat natin na bias voltage. Ngayon, nakabias naman tong amplifier mga boss, nakita natin yung nasukat natin na voltage sa kanyang base emitter nasa 0.4. So, safe na tayong maglagay ng mga power transistor dito kasi nga nakabias na tong amplifier. Ngayon mga boss, yun naman yung sunod na gagawin natin. Ibabalik na natin yung mga ibang power transistor na good. So, ito lang dalawa yung hindi natin ibabalik dahil sira yan. So, gawin natin. Ayan mga boss, kung titignan nyo, bale, tapos ko nang may balik yung 6 na power transistor na good. Ayan. So, yung dalawa, hindi pa natin nailagay. Bale, ito yung ilalagay natin ngayon. So, itong dalawang transistor na yan, kung titignan nyo, maikli yung paa. Ngayon, gagawin natin yung dalawang shorted na nakita natin kanina. Ayan. So, kukunin na lang natin yung paa niyan, tapos idugtong natin dito sa ilalagay natin na bagong power transistor. So, ganun bale yung gagawin natin dyan para mailagay na natin yan. So, ayan, bale, tapos na natin mailagay yung power transistor na dalawa. Ayan, yung dinugtungan natin yung kanyang paa. Ngayon mga boss, dahil tapos na natin mailagay lahat yung mga power transistor, so, bubuin na natin yan para matesting. Tingnan natin kung magkakaroon na ba ng tunog. Ayan mga boss, so tapos na natin may balik yung mainboard. Bale, nilagyan ko na rin ng speaker yan. So, testing natin. Saksak ko lang, ayan. Switch on. So, narinig nyo mga boss, nag-switch on na yung kanyang relay. Ngayon, to na lang USB yung pang-try natin. Madali ang testing lang naman. So, hintayin lang natin mga boss. Ayan. So, pagdating sa music mga boss or testing, pasensya na kung medyo patay-sindi natin yung tunog nitong ating music. Kaya kung napansin nyo, ayan, patay-sindi natin yung volume at lagi natin in-next song yung kanta kasi baka makapiright yung ating video. Pagdating kasi sa YouTube mga boss, maselan yung YouTube pagdating sa music. Lalo na kung copyright yung ating pinapatugtog dito sa ating testing. Kaya pasensya na kung patay-sindi natin yung tugtugan or yung pag-testing na ginagawa natin once na meron tayong ginagawa ng mga amplifier. So, po pwede yung mga battle music mo boss, di naman copyright yon. This time kasi yung gamit natin ng pag-testing itong USB lang. So, wala tayong mga battle music dito. Pero ang importante, ayan, meron ng tunog itong amplifier. So, goods na to. Attention students, this is your last announcement for the semester. Yun mga boss, so okay na to. Bale, nakita lang natin ang problema dito yung dalawang power transistor na A1941 at C5198. So yun lang bale naging problema dito mga boss. So dahil okay na to, hanggang dito na lang tong ating video. Sa mga hindi pa pala na-subscribe dito sa ating channel, huwag niyo sanang kalimutan mag-subscribe. At pag-ipindot na rin notification bell para sa susunod na upload na gagawin natin, ma-notify kayo. Hanggang sa muli mga boss, maraming salamat.